Magandang umaga, brothers and sisters. Tayo ay magtuturo na naman sa kaalaman ng salita ng Panginoon. Roman Catholic Bible Group, lagi nating ipupos, lagi nating tuloy-tuloy ang pagtuturo sa salita ng Panginoon sapagkat ang mga antichrist ay lumaganap na sa buong mundo. Antichrist, mga brothers and sisters, ay yung mga nasisilat nila, yung mga walang pag-aaral ng kanyang salita ng Panginoon. Tayo ay tudo sa pagtuturo sa kanyang salita upang tayo ay hindi masisilat sa kaalaman sa loob ng ating relihiyong Romano Katoliko. So this is a voluntary teaching. Tayo'y puspusan natin na ibigay natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa Romano Katoliko na maturuan ang bawat isa sa kanyang kaalaman. So ang pag-uusapan natin ngayon, mga brothers and sisters, ay the book of Genesis, the creation of the world. Pagbuhat, sa Bisaya pa, pagbuhat sa kalibutan. Kung giunsa pagbuhat ang kalibutan. Kung paano ka gibuhat, kung paano ka ginawa sa mundong ito, kung paano ka nabuhay, kung paano ka isinilang sa mundong ito. So, tayo po ay makipag-copy muna habang today is October 17. Salamat sa Diyos at tayo'y binigyan niya ng mga magandang oras ngayon, magandang pagising, magandang buhay. Sa lahat ng aking mga brothers and sisters sa loob ng Roman Catholic Church, ay pagpipray natin na tayo ay safe sa mga COVID. So, tuloy po tayo. The creation of the world. Yung pagbuhat sa kalibutan sa naunang panahon. The creation of the world. So, atong mababasa ang history ng the book of yung creation, the book of Genesis, mababasa natin sa Bible yung creation of the world. 6 na araw ginawa ang Diyos ang lahat ng mga bagay, kasama na ang sanlibutan, at ang pampitong araw ang Diyos ay nagpahinga. So let us ating basahin kung paano ang Diyos nilikha ang mundo. Kung giun sa pagbuhat ang mundo sa loob ng 6 na araw. So, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Mga brothers and sisters, ito po ang creation of the world. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ang lupa pala noon ay walang anyo. Nung ginawa ang sanlibutan, gibuhat, walang, tapos ang sanlibutan, ang lupa ay walang laman at walang anyo. Walang laman at ang kadiliman ay sumasaibabaw, kangit-ngit ng kalaliman. So sa ilalom, sa kailaliman, napakadilim. Yun yung unang araw, yung ginawa ang Diyos ang sanlibutan, napakadilim. Tapos ang sabi ng Panginoon,
At ang Espiritu ng Diyos ay sa ibabaw ng tubig. Yung Espiritu ng Diyos ay sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Yun po yung unang araw niya. Sinabihan niya, dahil madilim yung panahon, magkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at ihiniwalay ng Diyos ang liwanag at ang kadiliman. Ito po yung unang araw na ginawa ng Diyos ang sanlibutan. Kaya po, kung mayroon mang mga magtatanong about Bible, 6 days ginawa ng Diyos ang sanlibutan. Unang araw ginawa niya ang sanlibutan. Ang sanlibutan ginawa niya. Tapos, pangalawang araw, dito na naman tayo tutukoy sa pangalawang araw, mga brothers and sisters. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. At ang tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Yun yung unang araw niya, noong ang liwanag, ihiniwalay ng Diyos ang kadilim at ang liwanag. At ito'y tinatawag sa liwanag na araw. Ang gabi ay yung madilim. Ngit-ngit. Sa Bisaya pa, ngit-ngit. Sa araw ay buntag. Gabi, buntag gabi. At sinabi niyang Diyos magkaroon ng isang kalawakan. Ito na yung pangalawang araw, mga brothers and sisters, nung nalikha ang unang araw. Pangalawang araw, at sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig. Ito na, magkaroon ng kalawakan. Sa maning kalawakan, yung kalawakan, giingon ang sabi ng Diyos, nag-ingon, magkaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig. At mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Mayroon pala ganoon, mga brothers and sisters, na ang tubig mahiwalay sa kapwa tubig. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ihiniwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. So mga brothers and sisters, iniwalay ng Diyos ang tubig. Ito pa yung pangalawang araw. Sa kalawakan, sa itaas ng kalawakan at sa ilalim ng kalawakan, may tubig, hiniwalay niya. Oo, mga brothers and sisters, focus tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan, at ginawa ng Diyos ang kalawakan at ihiniwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. Yun po yung pangalawang araw, mga brothers and sisters, lumikha siya ng kalawakan. At tinawag ng Diyos, pangalawang araw, lumikha siya ng kalawakan. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Ito po yung tinawag niya ng ang kalawakan ay langit. Pag tumingin ka sa taas, yun po yung kalawakan. Ang tawag niya ay langit. Yun yung pangalawang araw. So, at sinabi ng Diyos, at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at magkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Ito po yung pangalawang araw
na ang Diyos ay gumawa ng kalawakan, langit, at ihiniwalay niya ang tubig doon sa ibabaw at sa ibaba ng langit. Kasi kalawakan ang langit eh. So, may tubig sa taas, may tubig sa baba, ihiniwalay ng Diyos. Kaya, yung pagbaha ng panahon ni Noe, doon po nanggaling sa taas ng kalawakan yung ibinuhos yung tubig na yun. Pero nagugulat sila, walang kaulan-ulan, pero nagulat sila yung baha nagmula sa langit nung baha panahon ni Noe. Kaya pala ihiniwalay ng Diyos yung tubig sa ibabaw ng langit at sa ibaba ng langit. Kaya may tubig sa ibaba sa atin at may tubig doon sa itaas. So anytime, pwedeng ang Diyos magbigay sa atin ng mga blessing na ulan. O magsabi man ang Diyos na magbaha, tuloy, baha tayo. Katulad kay Noe, na tayo'y hindi alam doon sa words of God. So, tayo ay kagaya ni Noe na mababaha rin. Dahil yung panahon sa kapanahonan ni Noe, puro na lang sila hindi na sila nakikisalamuha sa kanyang salita. Wala nang time sa pagpapasalamat sa Panginoon. Wala nang time sa pagbabasa sa kanyang salita. Puro sila happy. Disco doon, disco dito. Tagay doon, tagay dito. Kung ano man ang mga bisyo ay ginagawa nila. So mga brothers and sisters, yun po yung pangalawang araw. Pangatlong araw, at sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. Mga brothers and sisters, sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit, at tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa. At nagkaroon ng lupa, mga brothers and sisters, sa pangatlong araw, sa gitna ng tubig. Ito po yung pangatlong araw. Nagkaroon ng katuyuan sa lupa, sa gitna, nagpisan yung lupa doon sa gitna ng tubig. Sinabi ng Diyos. At sinabi ng Diyos, tinawag ng Diyos ang katuyuan ng lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat, at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos na sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy. Nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. Ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na pagkakabinhi ayon sa kanyang pagkakapananim, at ng punong kahoy na namumunga na taglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy. At nakita ng Diyos na mabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. So ito po yun. Ang Diyos nag-create ng lupa sa gitna ng dagat, at nagkaroon ng mga damo, mga pananim, lahat ng mga kahoy, ng mga bungang kahoy, pinatubo ng Diyos doon sa lupa, sa loob, doon sa pangatlong araw. Lupa, mga punong kahoy, mga damo, yun po yung pangatlong araw na ginawa ng Diyos. Ang pang-apat na araw, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw. Ano ba yung tanglaw? Sa Bisaya, buwan. Adlaw, kanang sun. Tanglaw. May tanglaw. Ito yung pang-apat na araw na ginawa ng Diyos sa daigdig. Gumawa siya ng araw at ang moon para dilig,
taga-ilaw. Pag araw, mayroon tang ilaw sa gabi, araw, at sa gabi naman, mayroon tayong ilaw sa gabi, yung moon. So yun po yung pang-apat na araw, mga brothers and sisters, na ginawa ng Diyos. At sinabi ng Diyos, upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon. Kaya pag ito ay naggabi na, ginawa ng Diyos, mayroon din siyang moon sa gabi upang ginawa ng Diyos na pinakatanda sa bawat pagbilang mo sa araw, sa unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, pang-apat na araw. Kaya nagawa ang Diyos ng tanglaw, isang buwan at isang araw, na malaking tanglaw at maliit na tanglaw. Ginawa ng Diyos. Ito po yung pang-apat na araw. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ito na po yun. At malaking tanglaw upang at ang maliit na tanglaw upang magpuno sa gabi. Yung maliit na tanglaw. Nilikha niya ang mga bituin. Ay, kasama rin pala ang mga bituin doon sa pang-apat na araw. Oo. Moon, sun, and the stars. Ito po yung pang-apat na araw. At mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ang langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at upang magpuno sa araw at sa gabi at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman, at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-apat na araw. Tapos na po yung pang-apat na araw. Dito na po tayo, dadadakoy na po tayo sa pang-5, pang-unom, at pang-anim, pang-unom na adlaw, ugon sa pang-unom. At sinabi ng Diyos, ay pang-5. At sinabi ng Diyos, bukalan ang sagana ng ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay. Yun, pang-5 araw, sinabi ng Diyos, bukalan ang tubig. So, bukalan daw ang tubig na kinapal na may buhay. So, ang Diyos ay gumawa sa pang-5 araw ng laman ng tubig, yung mga isda, malalaking isda. At nilikha ng Diyos ang mga malalaking hayop sa dagat at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw na ibinukal ng sagana ng tubig. Kaya nga, pag nung inutosan ni Jesus si Pedro na ihagis mo yung lambat, puno sa isda. Yun yung the miracle na ginawa ng Panginoong Jesus noon. Oo. At ibinukal na sagana sa tubig ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti magpalaanakin at magpakarami at inyong punuin ang tubig sa mga dagat. So nagpapalaanakin sila at pinapapuno ng Diyos ang tubig ng dagat. At magpakarami ang mga ibon sa lupa. Ito yung pang-5 araw, mga brothers and sisters. Ito pati ibon, isda. Yeah. Yun yung pang-5 araw na ginawa ng Diyos. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal ayon sa kanyang uri ng hayop. Excuse me. Ito na. Yung laman ng dagat ay sinilang ng Diyos sa pang-5 araw, at lahat ng mga hayop sa lupa ay binukalan ng Diyos.
Naglikha ang Diyos ng mga hayop. At ang pang-anim na araw, mga brothers and sisters, is the last. Nilikha niya ang tao. Kawangis, likhain natin ang tao. Excuse me. At nilalang ng Diyos. Gibuhat ang Diyos. Ito yung kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang, sila lalaki at babae, sila'y binasbasa ng Diyos at kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon na himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Brothers and sisters, yun po yung paglikha, yung pagbuhat sa kalibutan, 6 na araw. At ang pang-7 araw, binasbasa ng Diyos at nagpahinga. Nagpahinga ang Diyos sa 7 araw. Yun po, brothers and sisters, ang record ng the creation, pagbuhat sa kalibutan. Ang una, ang pangalawa, ug unsay gibuhat, ang pangatlo, ang pang-apat, ang panglima, at ang pang-anim, ang hulihan ay tao. Yun, binasbasan niya. Sa pang-7 araw, ang Diyos ay nagpapahinga. Maraming salamat, mga brothers and sisters, sa pagsubaybay sa kaalaman ng ating Panginoon. Itong ating pag-aaral at pagtuturo sa loob ng ating Church, Roman Catholic, upang madagdagan ang kaalaman ng ating mga brothers and sisters, upang tayo'y huwag madikwat doon sa mga antichrist na hindi naman. Alam mo naman yung antichrist, mga brothers and sisters, na mas magaling sila, balibalik ta rin ang salita ng Panginoon. Ang antichrist ay narito na. Gumagapang sila upang kayo ay sisiluin. Ang antichrist ay hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya watch and learn na tayo ay wag madikwat doon sa mga antichrist. Dahil sila'y magaling magsalita. Sila'y magaling, maalumanay magsalita tungkol sa Bible, na kung wala kang pag-aaral sa kanyang salita, ay ikaw ay madidikwat dahil sa iyong kahinaan. So, suportahan natin ang ating Bible groups, Roman Catholic Church, at tayo ay patuloy sa pag-aaral ng kanyang salita at ating ibibigay sa ating mga brothers and sisters ang kalaman tungkol sa salita ng Diyos. Maraming salamat. God bless you all, Roman Catholic Church. God bless you. Magandang umaga, magandang gabi sa ibang bansa, sa ating mga kababayan na nasa domestic helper, lahat ng ating mga construction workers sa buong mundo, sa ating mga lahat ng mga anak ng Panginoon na ipinadala sa buong mundo upang mag-serve sa ating kapwa. Tayo ay mga anak ng Diyos na nagpapasalamat tayo na ang Diyos ay kapiling natin. Tayong mga worker, DH, mga construction na ipinadala sa ibang bansa, na tayo ay mga manggagawa. Salamat at ang Diyos ay kasama natin. We feel the love of God. So, God bless and God bless. Patuloy tayo sa pag-aaral ng kanyang salita upang tayo'y
huwag madikwat ng mga anti-Christ organization. Pagdating mo, pag ikaw ay nadikwat ng anti-Christ organization, alam mo na kung ano ang iyong papel. So God bless everyone. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat. Sana Panginoon ay sumasa inyo ang kanyang banal na Espiritu. Tanggapin nyo ang banal na Espiritu ng Panginoon na siyang mag-bless sa bawat isa sa atin upang tayo ay ihiwalay sa protection sa COVID-19. God bless, and God bless Church Roman Catholic Bible Group.